Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Angeline Olivas at ako ang inyong magiging guro sa oras na ito. Aking tatalakayin sa inyo ang isa sa uri ng ponema, ang ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ang ponemang suprasegmental ay naglalarawan din sa makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutambasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sinisimbolo ito ng notasyong phonemic upang malaman kung ano ang pagbigkas. Sa paggamit nito, maliwanag na naipapahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang naisipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng nagsasalita sa pamamagitan ng ponemang suprasegmental. Sapagkat ito nga ay nakapokus sa pagbigkas. Ang ponemang suprasegmental ay mayroong 4 na uri. Ito ang tono, diin, antala, at haba. Ating pag-usapan ng unang uri ng ponemang suprasegmental, ang tono. Ano nga ba ang tono? Ito ay tumutukoy sa pagbaba at pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng salita o pahayag. Parang musika ang pagsasalita ng may tono. May bahaging mahaba, katamtaman at mataas na inuukol natin sa pagbigkas ng pantig ng isang salita upang higit na mabisa ang ating pakikipag-usap sa ating kapwa. Narito ang mga halimbawa ng tono. Madali lang ito. Ito ay nagtatapos ng tuldok at ito ay nagpapahayag. Madali lang ito. Ito naman ay nagtatapos ng tandang pananong at ito ay nagtatanong. Madali lang ito. Ito ay nagtatapos ng tandang padamdam at ito naman ay nangangahulugang nagbubunyi. Sa mga halimbawang ito, ating napatunayan na ang pagbabago ng tono ay maaaring nagpapahayag ng iba't ibang damdamin at ekspresyon. Ang susunod ay ang diin. Ano nga ba ang diin? Ito ay lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salitang binibigkas. Ito rin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog, ang pagbabago ng diin ay nakapagbabago sa kahulugan nito. Narito ang halimbawa ng diin. Gabi. Ito ay isang maharinang halamang ugat. Gabi. Ito naman ang oras sa pagitan ng paglubog at pagsikat ng araw. Inyong mapapansin na sa salitang gabi ay bibigat ang pagbigkas sa ga at bibigat naman ang pagbigkas sa salitang gabi sa bi. Magkaparehas man ang kanilang baybay ngunit magkaiba ito ng kahulugan dahil sa diin ng pagbigkas sa isang pantig. Ang pangatlong uri ay ang antala. Ano nga ba ang antala? Ito ay ang saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig nating ipahatid sa ating kausap. Ito ay inihuhudyat ng kuwit, tuldok, tutuldok at tuldok-kuwit. Narito ang halimbawa ng antala. Ang pangungusap na, hindi siya ang kapatid ko. Ngayon, lagyan natin ng antala ang ibang bahagi ng pangungusap at tignan natin ang pagbabago sa kahulugan nito. Una, hindi, siya ang kapatid ko. Mapapansin na inilagay ang antala matapos ang salitang hindi. Dahil dito, nalaman nating maaaring napagkamalang ibang tao ang kapatid ng nagsasalita. Pangalawa, hindi siya ang kapatid ko. Dito naman inilagay ang antala pagkatapos ng salitang siya. Dahil dito, malalaman nating maaaring may sinabing iba ang kausap ng nagsasalita. Kaya naman itinama ng nagsasalita ang kausap niya upang ilahad na hindi tungkol sa sinabing iba ng kausap ng nagsasalita ang kanilang pinag-uusapan kundi tungkol sa kapatid niya. Makikita sa mga pahayag na bagamat magkakatulad ang pangungusap, naiiba ang kahulugan dahil sa pagdaragdag ng antala o hinto sa pangungusap. At ang panghuling uri ng ponemang suprasegmental ay ang
Haba. Ano nga ba ang haba? Ito ang paghaba o pag-ikli ng bigkas ng nagsasalita sa patinig ng isang pantig sa salita. Ginagamit ang notasyong tuldok at tutuldok na siyang nagsasaad ng kahulugan ng salita. Narito ang halimbawa ng haba. Pito. Ito ay nangangahulugang silbato. Pito. Ito naman ay numero. Inyong mapapansin na ang salitang pito ay may notasyong tutuldok samantala ang pito ay wala. Dahil nga ito ang nagsisilbing tanda para malaman ang kaibahan ng bawat salita. Mapapansin rin na sa pagbigkas, sa salitang pito ay pinahaba ang patinig na i, at sa pito ay pinaikli ang patinig na i. Dahil nga ang haba ay ang paghaba at pag-ikli ng patinig sa isang pantig ng salita. Magkaparehas man ang kanilang baybay, ngunit magkaiba ito ng bigkas at ang kanilang kahulugan ay magkaiba rin. Iyan ang 4 na uri ng ponemang suprasegmental. Ating tatandaan at pahalagahan ang pag-aaral sa ponemang suprasegmental sapagkat ito ay nakakatulong sa pagpapahayag ng iba't ibang emosyon o damdamin na nais ipadama o ipahayag upang mas maipaabot natin ng maayos ang iba't ibang kahulugan na ating nais ipahayag sa ating kausap. Naway may naidagdag na naman sa inyong kaalaman. Muli ako si Binibining Angeline Olivas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.